Paano maging bayani? Paano maging Apolinario Mabini? Paano namumulat ang isang bayani? Ano ang nakikita nila na hindi nakikita ng nakararami? Utak ng himagsikan. Dakilang lumpo. Kaisa si Apolinario Mabini sa naghawa ng daan sa pagkamit ng ating kalayaan. Ipinanganak siya sa Tanawan, Batangas noong ika-23 ng Hulyo 1864 sa angkan ng mga magsasaka. Naging katuwang sa gawaing bukid ang batang Apolinario ng amang si Inocencio Leon Mabini habang tinuturoang magbasa ng alpabeto at magdasal ng rosaryo ng inang si Dionisia Magpantay. Pagkalaan, ang husay ng batang Apolinario ay nagtanghal naman sa paaralan. Talino, sipag at tiyaga ang pangunahing tumustos sa edukasyon ni Mabini. Ang bawat kakapusan niya sa pera ay sinuklian ng kabukasang palad. Lahat ng kinakailangang libro ay nahiram niya mula sa mga butihing kamag-aral. Sa tulong din ng inang si Dionisia Magpantay, nakaraos ang batang Mabini. Higit pang katangi-tanging sipag at husay ang kanyang pinamalas nang makapasok sa Kolehiyo de San Juan de Letran. Pinantayan ni Apolinario Mabini ang tila dumobleng pangangailangan at bayarin sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Muli, iniraos ang pag-aaral sa pamamagitan ng paghiram ng mga libro at pagturo ng Latin. Lahat ng to kapalit ng pagtatapos sa kolehiyo at nakamit pa niya ang pinakamataas na karangalan. Sa ganitong katayuan at kalakip ang pagtatapos ng abogasya sa Universidad ng Santo Tomas. Unti-unting kumidlap ang makabayang pag-iisip ni Mabini. Naging kasapi si Apolinario ng Samahang Mason kung saan siya nakilala sa alias na Katabay at naging orador ng Lohiyang Balagtas at nangalap ng suportang pinansyal at moral para sa kilusang propaganda. Nahati ang mga kasaping La Liga Filipina. Mariin nilang tinanong, revolusyon ba o reforma? Umusbong ang kilusang revolusyonaryo sa pangunguna nina Andres Bonifacio at kilusang kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan. Sumapi naman si Mabini at naging kalihim ng Cuerpo de Compromisarios na di sang-ayon sa pagsulong ng revolusyon. Nasaksihan ng mga mata ni Mabini ang dahas, puwersa, pagtataksil, pagmamalupit, paglilinlang ng katarungan at karapatang pantao sa lipunang pinapamunuan ng mga Espanyol. Hindi maipagkakailang isang bangungot na dapat nang tuldukan. Fuego! Ang mariing pagtanggi ni Mabini sa hikayat ng himagsikan ay agad ding binawi nang mamulat ang kanyang mga mata sa lumalalang lipunan. Pagkalaon ay umanib din siya sa revolusyon. Kahit sa pagsalot ng sakit na polio, tuloy ang himagsikan. Nilagdaan niya ang Ordinanzas de la Revolución na nagsilbing balangkas ng konstitusyon ng pamahalaang himagsikan. Sa labanan ng Buok ng Maynila, nagtagis ang dalawang mananakop, ang mga Amerikano at Espanyol. Naging kapalit ng pangingibabaw ang kasawian ng nakararami. Sa pangunguna ni General Emilio Aguinaldo, ang watawat na ating inasam na kalayaan ay naiwagayway sa Kawit, Cavite. Hawak kamay, akay-akay at pasan ito ng mga revolusyonaryo mula Katipunan.
para sa kalayaan. Inimbitahang katuwang sa edad na 33 si Mabini. Sa Cavite ay naging kanang kamay siya ni General Emilio Aguinaldo. Paglipas pa ng isang taon, 1878, naging kalihim siya ng ugnayang panlabas. Binalangkas niya ang batayang moral sa pamamagitan ng El Verdadero Decalogo. Naglalayon itong ikintal sa Pilipino ang damdamin at kaisipang pagkamakabayan. Sa paglalagda ng kasunduan sa Paris noong ika-10 ng Disyembre, 1878, ipinagbili ng mga Espanyol ang ating bansa sa panibagong mananako. Ang mga Amerikano. Nanganib muli ang kalayaan ng inang bayan sa pagdating ng bagong armas, motibo at pilit na pinapataw na istruktura. Pinalit lamang sa pait ay panibagong pait. Muling naagaw ang nakamtan nating kalayaan. Nang madakip sa Quiapo, Nueva Ecija, ikinulong siya sa Anda sa Intramuros. At nung palayain, nanirahan sa dating bahay sa Kalye Nagtahan sa Maynila. Ngunit nang mapaghawakan ang artikulo niya, agad siyang pinadakip at binalanggo sa Guam. Kasama ang iba pang naghihimagsik na mga Pilipinong tumangging magsumpa ng katapatan sa Estados Unidos. Kaliwat kanan, dinakip ang mga kaalyansa ng itinuturing na utak ng revolusyon. Nang maaprubahan naman ang apila ng kanyang pagbalik, tila kumakatok na rin ang katapusan. Ang sakit na kolera ang nagwakas ng buhay ni Apolinario Mabini. Sa kanyang buhay, ginamit ni Mabini ang kanyang tiyaga, talino, at paninindigan upang maipatamasa at maipamana sa bawat Pilipino ang kapayapaan na kaugat sa saligang batas, sa katarungang panlipunan. Tunay siyang liwanag na tumatanglaw sa bawat mamamayan at hanggang ngayon, apoy na naghihimok sa bawat Pilipino na mag-ambag tungo sa tunay na kalayaan.